Hi there! Masayang bungad ni Olivia sa kusina isang araw. Natataranta sa pagluluto at pag-aayos ng mesa si Crisilda. At mukhang hindi lang para sa mga tao sa malaking bahay ang ihahanda nito. Baka may maitutulong ako, auntie. Kanina ka pa hindi magkanda o gagarian. Mabuti pa nga, iha. Ayan, dalhin mo iyan sa komedor. Ipinasa nito sa kanya isang tray ng mga prutas. Nako, magla-lunch time na. Baka mainip na ang mga bisita. Napakunot noo siya. Bisita? Hindi mo ba alam? Nandyan si Abigail. Bigla siyang pinanghinaan ng mga tuhod sa narinig. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na fruit tray. Kung totoong buntis ay baka nakuna na siya. O bakit natulala ka riyan? Tanong ni Crisilda sa kanya. Wala. Maagap na sagot niya rito bago tumalikod patungo sa komedor. Hindi niya napigilang sumilip sa rare loan matapos mailapag sa mesa ang fruit tray. Nakabukas kasi ang sliding door paharap sa loob. At may nakita siyang babaeng nakikipaglaro sa isang batang lalaki. The girl was pretty and lovely. Inililipad ng hangin ng tuwid at mahabang buhok nito. Simple ito pero maganda. Catch me if you can, ma'am. Malakas na sabi ng batang tumatakbo. Here I come, baby. Sabi naman ng mami nito. Kung hindi niya iginala ang paningin ay hindi pa niya mapapansin si Freddy na nakatayo sa di kalayuan at nakamasid sa mag-ina. May kaligayahang nababanaag sa mga mata nito. At nasasaktan siya. Nasasaktan siya sa isiping walang ibang babaeng pwedeng magpasaya rito, kundi si Abigail. Why don't you join us? Ha? Napatigil sa pagsasali ng juice sa baso si Olivia. Tinanong siya ni Freddy kung bakit hindi pa siya sumasalo sa mesa. Nakadulog na kasi sa mesa ang lahat kasama na si Abigail at 7 taong gulang na anak nito. Wala siya sa sarili. Kanina pang pinakilala ni Freddy sa kanya si Abigail. Hanggang ngayon, ay wala pa rin siya sa sarili niya. Bakit ba ikaw ang gumagawa niyan? Tanong muli ni Freddy. Nasaan ba si Lelibeth? Here I come, sir. Pa-English na sabi ni Lelibeth. Sabay agaw sa kanyang hawak niyang pitsil. Ang kulit naman kasi nitong si Ma'am Olivia. Sinabi na namin sa kanya na kami na lang. Tahimik siyang naupo sa harap ng mesa, sa harap ni Abigail. Ayaw na sana niyang sumalo sa mga ito, kaya inabala niya ang sarili kung ano-anong gawain. Nasasaktan siya. Nagseselos. Hindi naman iyon nangyayari sa kanya noong akala niya ay hibang na hibang siya kay Michael. Noon ay hindi ganoong kasakit tanggapin na may ibang babae si Michael, maliban sa kanya. Pero ngayon, may dapat ba siyang ikakatakot sa pagbabalik ni Abigail? Hindi ba may asawa na ito? Mabuti naman. At naisipan mo kaming bisitahin, sabi ni Crisilda kay Abigail. Nalulungkot po ako sa bahay, sagot ni Abigail. Wala na rin po pala rito ang mga dati kong kaibigan, maliban kay Freddy. Are you staying for good? Tanong ni Freddy. Definitely. Uminom ng tubig si Abigail bago nagpatuloy. In fact, naipagbili ko na ang bahay namin sa Maynila. Okay ba naman sa husband mo na magstay rito? Tanong ni Crisilda. May ilang sandali ang lumipas bago nagawang sumagot ni Abigail. Kaya nga ipinagbili namin ang bahay sa Maynila dahil wala nang rason para magstay kami roon. My husband and I just separated. We're working on our annulment. Natulala ang lahat pagkarinig sa balita ni Abigail. Muli na naman siyang nakaramdam ng takot. The news had opened so many possibilities. Kasama na roon ang posibilidad na magkakabalikan sina Freddy at Abigail.
Is it true? Pumiyok ang boses ni Freddy. May kakaibang kislap na nabubuhay sa mga mata nito nang sabihin iyon. Napatungo si Abigail at napatingin sa anak. Excuse me. Maya-maya ay saad ng bata bago tumayo at nagpasama kay Lilibeth sa bathroom. Ilang taon na ako nagtitiis kay Rogelio. Paglalahad ni Abigail na mangyak-nyak ang boses. Ni hindi na nito naisip na may ibang taong kasalo sa mesa. He's a drunkard. Ipinagpalit pa niya ako kung sino-sinong babae. Tuluyan na itong napaiyak at napayakap kay Freddy. I'm so sorry, Freddy. Tama lang na parusahan ako ng ganito. Hindi sana ito mangyayari sa akin kung sa iyo ako nagpakasal. Masyado akong na-amuse kay Rogelio. Gustong gusto ko sa Manila tumira. Gustong gusto ko ang Manila boy. Ipinagpalit kita. At nagsisisi ako. Nagsisisi na ako. Naluluhang hinagod ni Freddy ang likod ni Abigail. Mababasa niya sa mukha nito ang pagkahabag para sa babae. Napatungo siya. Pigil ang pagluha. Hindi niya kayang saksihan ang tagpong iyon. Hindi niya kaya. Ilang araw ang lumipas. Napansin ni Olivia na madalas nang ginagabi sa pag-uwi si Freddy. Simula na magkita ulit ito at si Abigail. Ang hula niya ay madalas nang bumibisita sa bahay ni Abigail si Freddy. Nagkakamabutihan na kaya ulit ang mga ito. Nagpa-facial, nagpa-massage, magpa-beauty. We can do a lot of things rather than stay inside this house, Olivia. Ano? Bumangon ka na riyan. Nakatalukbong pa rin siya ng kumot habang nakahiga sa kama. Wala siyang ganang tumayo. Huwag mo nga akong artehan na may morning sickness ka pa. Dahil lampas ka na sa first trimester ng pagbubuntis-buntisan mo. Hindi man niya nakikita ang mukha ni Crisilda. Alam niyang nakangiti ito. Ano ba? Bumangon ka na, Olivia. Nang hindi pa rin siya kumilos, ay hinablot na nito ang kumot na nakatalukbong sa kanya. Oh my God! Napatutob sa bibig na sabi nito nang makita ang mukha niya. What happened to you? Parang isang buwan kang hindi nakatulog at umiyak. Auntie, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nanlalalim ang kanyang mga mata. Bukod sa namumugto ang mga iyon dahil sa magdamag na pag-iyak. Oh my God! Niyakap siya nito. This is all Michael's fault. Alam ko kung anong pakiramdam mo. Alam niyang hindi na si Michael ang dahilan ng nangyayari iyon sa kanya, kundi si Freddy. Wala nang iba. Kanina pang paikot-ikot ang sasakyan ni Freddy. Ngunit hindi niya magawang umuwi. Hindi niya alam kung saan pupunta para makalimutan ang problema niya. Gusto na niyang magmaneho habang nag-iisip. Magkasama sila kanina ni Roberto. Kahit paano, ay gumaan ang pakiramdam niya na magkausap sila at masabi niya rito ang mga bagay na gumugulo sa isip niya. Ngunit ngayon ay bumabalik na naman ang lahat. Are you sure handa ka nang balikan si Abigail at maging ama ng anak niya? Tanong ni Roberto. Are you sure mahal mo pa rin si Abigail? O baka naman, nami-misinterpret mo lang ang mga nararamdaman mo. Isipin mo na lang na matagal kang nangungulila kay Abigail. Baka kaya parang nasasabi ka lang sa kanya ngayon. Ask yourself if it is still love, Freddy. Do yourself a favor. Mag-isip ka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Freddy. Naalala naman niyang sabi ni Abigail. Sa kabila ng lahat, handa ka pa rin tanggapin ako. Ngayon ako mas nagsisisi kung bakit nagawa kitang iwan noon.
Dapat ay masaya ako sa piling mo. Dapat ay masaya na tayo. Papakasalan kita, Abigail. Sabi niya rito. Pagtutulungan natin palakihin ang anak mo. Freddie. Napagod din siya sa wakas. Itinabi niya ang sasakyan sa kalsada. Pag-angat niya ng tingin, ay saka lang niya napansin na nakatigil siya sa harap ng hospital, kung saan may klinik si Dr. Rubio. Minabuti niyang bumaba at bisitahin ang doktor. Gusto niyang marinig mismo mula sa bibig nito ang maayos na kalagayan ni na Olivia at ng bata. Nagulat siya nang malaman mula sa doktor. Tiim ang mga baga niya nang lula na ulit siya ng kanyang sasakyan. Malinaw pang bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Dr. Rubio. I thought nag-iba kayo ng doktor, sabi nito. Simula nang pumunta ako sa inyo ay wala na akong narinig. Naisip ko na lang na baka nakauwi na ng Maynila ang bisita ninyong buntis. I've been planning to see Crisilda, but I've been very busy lately. Mabuti naman at naisipan mong dumalaw. Wala siyang kamalay-malay. Nakasinungalingan lahat ang sinabi ni na Crisilda at Olivia. Na si Dr. Rubio pa rin ang doktor na pinupuntahan ng mga ito regularly. Pero kung nagpalit ng doktor ang mga ito, bakit kailangan pang ilihim sa kanya? Bakit? Bakit? At marami pang bakit. Natagpuan na lamang niyang sariling sasakyan na nakaparada sa garahe ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang bumaba para sitahin sina Crisilda at Olivia. Pero nagulat siya sa tagpong sumalubong sa kanya sa sala. Michael? Napatingin si Michael sa kanya at ang babaeng kausap nito. Naratnan niyang nakaluhod ito habang nakadikit ang tainga sa tiyan ng buntis na babae. Pamilyar ang babae sa kanya. College friend ito ni Michael. Ang babaeng alam niyang minahal ng gusto ng kanyang pamangkin. Napaahon mula sa pagkakaluhod nito si Michael. Uncle, mahinang sabi nito. Saglit na nanuyo ang lalamunan niya. Natatakot na siyang magtanong dahil natatakot siyang marinig ang sagot ni Michael. Uncle, si Marie. Natatandaan mo pa ba siya? Sa wakas ay sabi nito. Uncle, she's my wife now. Nagpakasal na kami sa Huwes. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa ulo niya sa narinig. Lumapit siya rito at inundayan ito ng malakas na suntok sa mukha. Bumulandra ito sa dingding. Putok ang mga labi. Kahit anong pang sabihin mo, hindi kita maintindihan, Michael. Galit na bulyaw niya. How many women have you gotten pregnant? How many? Uncle, what are you talking about? Ilang babae na ang nabuntis mo? Sumagot ka. Dahan-dahang inayos nito ang sarili. Si Marie lang ang babaeng sigurado akong nabuntis ko. Dahil siya lang ang minahal ko ever since. Uncle, alam mo iyon. Akala ko, katapusan na sa amin ni Marie nang dalhin mo ako sa Maynila at ipapakasal na si Marie ng parents niya sa negosyanteng Chinese. Pero nagawang lumayas ni Marie dahil sa akin. Tumira kami sa ibang lugar. Nagpakasal ng simple at namuhay ng tahimik. Hindi ko kaagad nasabi sa iyo dahil hindi ko alam kung handa na akong humarap sa inyo ni Auntie. Dahil nagtatago pa kami sa mga magulang ni Marie. Dahil ayokong marinig mula sa iyo na gumawa na naman ako ng panibagong kapalpakan sa buhay ko. Lahat ng mga kalokohan, kairresponsablihan, mga kapalpakan. I'm sorry, Uncle. But this is the only time I've ever felt so complete in my life. Mahal na mahal ko si Marie. Napasulyap siya kay Marie. Tahimik na itong lumuluha sa isang tabi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagagalit pa rin siya kay Michael.
Sa isiping na sa itaas lang ang babaeng naghihintay rito. Hindi niya alam kung paano pahaharapin ang babaeng iyon. Pagkatapos sa narinig niya, hindi niya alam kung natigilan siya. Nasa gitna ng hagdan si Olivia at nakamasid sa kanila. Ang hula niya ay kanina pa ito naroon at narinig ang lahat ng mga sinasabi ni Michael. Napalunok si Olivia nang makita si Michael at ang babaeng kasama nito. Nakapagtatakang hindi siya nakaramdam ng selos. Takot ang mas nararamdaman niya. Takot na dumating na ang araw na mapapalayo na siya kay Freddy. Takot na harapin ang katotohanan. Tumingala si Michael sa kanya. Olivia, what are you doing here? May gana ka pang itanong iyan? Agaw ni Freddy sa pansin ni Michael. Pagkatapos mong lukuhin siya, paasahin, buntisin at iwanan. Buntisin? Napakunot noo si Michael. Halatang naguguluhan. Nanghihinang ipinagpatuloy niya ang pagpanaw. Siya naman ang pagpasok ni Crisilda sa front door. Michael? Tuwang-tuwang sabi nito. Bago lumapit at niyakap ang pamangkin. Mukhang hindi kaagad napansin ni Crisilda ang kasamang babae ni Michael. Nandito si Olivia. Pagbabalita nito. Nandito ang girlfriend mo. Magkaka-baby na kayo. Magiging daddy ka na. What? Halos mabingi siya sa lakas na boses ni Michael. Napatingin muli si Michael sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. What is the meaning of this? We never even slept on one bed, Olivia. Never. Ano? Si Freddy naman ang nagulat. Napatutob sa bibig si Crisilda. Sabay nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang lahat. Siya naman ay natulala sa hagdan. Hindi niya malaman ang gagawin at sasabihin. Matutunaw na yata siya sa tingin ng lahat. Napatungo na lamang siya at napaiyak. What's going on? Tanong ni Freddy. Explain. Walang sumagot ni isa. Tuluyan ang bumagsak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Parang kandilang unti-unting nauupos na naupo siya sa baitang ng hagdan. Ilang sandali siyang lumuha, habang tahimik na nakamasid sa kanya ang lahat. Sa nanginginig na kamay, ay idinukot niya ang nakatagong unan sa ilalim na suot na maternity dress. Hindi nagtagal, ay nalantad ang katawan niyang hindi nababakasan ng pagiging buntis. Lalong natulala ang lahat. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.